Eto, let's answer this. This is a good question, ha? Mga clients ko, lagi rin nagtatanong ng ganito. At nararamdaman ko how within my soul, deep inside my heart, na ginagawa nyo rin to. Tinatanong nyo rin sa sarili nyo kung tama ba yung ganito. Question from Ma'am Shife. Coach, totoo po ba na kapag sumobra ka ng calories o kinain ay pwede mo siyang bawiin through walking after eating? Alam nyo, yan ang hirap sa inyo, ha? Kapag ka kumain kayo, napasobra kayo ng kain, iniisip nyo, dapat parusahan ang mga sarili nyo. Halimbawa, 200 calories tonight, mag-walk ako sa walking pad. Effective po ba yon? The short answer is pwede. Pwede naman pala dahil pa sinabi. Gago rin to eh. Pero, hindi siya ang best strategy. Bakit? Bakit? Why? Yes, walking burns calories. But calorie that you burn from exercise or walking ay mas maliit kesa sa iniisip nyo. Nagbabari ang calories burned person to person. Depende sa metabolism ng tao, depende sa effort na binibigay niya, and depende sa efficiency ng kanyang katawan. Halimbawa, napasobra ako ng 200 calories. So I have to do 30 to 45 minutes of brisk walking. Depende pa yan sa weight ko at pace ko or bilis ng lakad ko. Ang nagiging problema pag binawi mo sa exercise, madali nating na-overestimate yung calories na na-burn natin because those gadgets na ginagamit natin, even sa treadmill, even the smartest watch you have, hindi yan accurate. Number 2, nakakapagod siya mentally. Isipin mo na sa birthday ka, alauna ng madaling araw, nagutom ka, napasobra ka ng 400 calories. Nakauwi ka from that birthday 4 a.m. So ibig mong sabihin, magbi-brisk walking ka pa ng 2 hours bago ka magpahinga? Gago ka ba? Number 3, hindi siya sustainable long term. Which leads to number 4. Nagkakaroon tayo ng unhealthy relationship with food. Iniisip natin na ang pagkain equals parusa. Food is supposed to make you feel good. And minsan nagiging counterintuitive siya. You have to remember that exercise or walking or moving, jogging, lahat ng exercise na ginagawa nyo, mas lalo kayong nagugutom. So babawiin mo siya sa steps today. Hindi ka nakakaramdam ng gutom today, pero kinabukasan, mararamdaman mo na medyo nagugutom ka na naman. So uulitin mo na naman siya. The following day, uulitin mo na naman siya. Paulit-ulit kayo sa ganitong cycle. Which again eventually leads to overconsumption of calories. So coach, ano ba ang mas better approach? Calorie cycling. Hindi ka strict everyday. Meron kang higher calorie days. Ito yung mga social events, cravings, na medyo napapasobra ka. Meron ka namang low calorie days. Ito yung mga days na wala ka namang ganong ginagawa, hindi ka masyadong gutom, nasa bahay ka lang, or wala ka masyadong activity. For example, napakain ako ng 200 calories today. So instead na bawiin ko siya through exercise, minus ako ng 100 calories tomorrow and the following day. Nabawi ko na siya. Same weekly balance pero less stress. Mas magiging sustainable, less pressure, mas magiging consistent ka long term, mas realistic sa lifestyle. So useless ba ang walking after eating? Wala ko sinabing ganyan. Helps with digestion, blood sugar control, and of course, extra burn ng calories. Pero bonus lang yung nababurn mong calories. Hindi siya pang bawi sa nakain mo. So hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo pagdating sa pagkain. Mas importante ang weekly consistency kesa daily perfection. Okay? Napasobra ka ng calories ngayon? Launa ng madaling araw, nagwo-walking ka pa. Gago ka ba? I hope this helps.